Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Vanji, 25 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako'y 23 anyos pa lamang. Nasa middle class man kami nabibilang ay mag-isa naman kaming binubuhay ng aking ama. Dagsa pa rin ang gastusin at may malaki kaming utang sa bangko. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ginusto ng aking papa ang magnakaw. Sumimple lang kayo, nak. Mauna kayo sa labas at may gagawin pa ako. Go pa! Alam ko na kung ano yan. Support ako sa'yo. Ate, pati ba naman ikaw kukonsintihin ang ginagawa ni Papa? Alam mo, Vanji, napakaingay mo. Mamaya niyan mahuli pa si Papa eh. Halika nga dito. Let's go! Bakit po ba kasi kailangan pang gawin ni Papa yan, te? Hindi ba pwedeng asahan na lang niya ang sweldo niya? Paano kapag nahuli siya? Gaga, nag-iisip ka ba? Alam mo namang hindi sapat sa mga kapritsyo natin ang sweldo ni Papa. Kakainin lang yun ang konsumo natin. Alalahanin mo, nag-aaral ka pa. Oo, graduating ka. Pero marami pang gagastusin hanggang sa makapagtapos ka. Bakit kasi hindi mo ko gayahin? Oh, tignan mo. Para na rin akong mayaman dahil sa mga alahas na suot ko. Ikaw para kang muchacha. Ang yabang mo talaga kahit kailan, ate. Marami namang paraan, hindi ba? Kung tutulungan lang natin si Papa, magtrabaho din tayo. Tigilan mo nga ako dyan sa kaartihan mo, ah. Marami nang gumagawa ng ganito sa ngayon. Hindi mo na kailangang magpakabait dahil mahirap ang buhay. Aanhin natin ang kabutihan kung mukha naman tayong palaboy. Hinila ako ni ate palabas ng lugar na yon. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon makapagrason pa. Nasa isang malaking jewelry shop kami kung saan nagtatrabaho si Papa. Siya ang store manager kaya minsan siya ang nahuhuling lumabas ng building. May kalakihan ang nasabing jewelry shop at kumpleto sa mga binibentang alahas. Araw-araw may bagong dating na stocks at ewan ko ba, nagagawa ni Papa na dayain ang inventory kaya siya nakakakuha ng nagagandahang relo, hikaw, singsing, kwintas at bracelet. Binibigay niya ang mga yon sa amin. Kagaya ngayon, nasa loob na kami ng kotse nang dumating ang aming ama. Pa, ano po yung dala mo? Regalo ko para sa inyo, nak. Heto, isukat mo. Babagay sa iyo ang relo na yan. Aba, may parelo ka pa ha? Paano naman ako pa? Huwag kang mag-alala, anak. May regalo din naman ako para sa iyo. Heto, kwintas na may mga diamante. Wow, mukhang mamahalin to pa. Thank you po. Ipapakita ko na naman to sa aking live stream mamaya. Si Ate Vina, todo pagmamalaki sa bigay ni Papa. Hindi man lang siya nakakaramdam ng takot na baka may nakakita na sa aming ama o di kaya matuklasan ng may-ari na nabawasan ng mga alahas sa shelves. Ako naman ay mahiyain at matatakutin, kaya hindi ko magawang ipagmalaki ang mga bagay na binibigay niya sa akin. Hanggat maaari nga, tinatago ko na lang ang lahat ng bigay niya dahil ayokong maging dahilan pa yun ng problema. Bilang isang estudyante, halos hindi pa ako nakaka-move on sa pambubuli sa akin ng mga kilalang anak ng politiko na schoolmates ko sa university. Madalas nila akong pag-initan at ipahiya sa klase. Paano kapag nalaman nilang isang magnanakaw ang papa ko? Siguradong hindi lang sakit ng katawan ang aabutin ko, dagdag pa ito sa malaking kahihiyan. Pa, pwede po bang itigil mo na ang pagnanakaw? Akong natatakot para sa iyo eh. Pwede kang mapahamak niyan. Anak, minsan, kailangan nating isipin ang ating mga sarili. Nakakasawa din na palagi ka nalang natatakot gumawa ng mga bagay-bagay. Kung hindi ako magnanakaw, baka magtagumpay na ang bangko na ilitin ang bahay natin. Ayokong mawala ang kaisa-isang alaala ko sa inyong mama. Kaya sige na, tama na yan. Umalis na tayo. Ang dami mo pa kasing arte, Vanji. Puro katakot, masama, konsensya. Ay, pwede ba? For once maging selfish ka naman? Aba, kahit kumayod ng husto si Papa, hindi niya basta-basta mabibili ang mga bagay na ganito. Isa pa, nakita mo naman, nakapag-aral ka dahil binibenta namin ang iba sa mga nakukuha niya sa jewelry shop. Kaya itigil mo nga yung pag-iinarte mo. Napayuko ako. Alam ko naman na karamihan sa perang ipinambabayad ko sa universidad ay galing sa benta nila ate sa ninakaw ng mga alahas ni Papa. Pero hindi talaga maalis sa akin ang mag-alala. Kaya naman kinabukasan,
nakipag-usap ako sa aking boyfriend na si Carl. Love, ano bang dapat kong gawin? Natatakot na ako eh. Ayokong dumating ang araw na sa kulungan pupulutin ng ate at papa ko. Sige pa rin ba sa pagnanakaw ang papa mo hanggang ngayon? Oo eh. Nagpapasalamat nga ako sa'yo na kahit alam mo ang totoo, hindi mo sila sinusumbong sa kahit na sino. Pinoprotektahan mo pa rin kami. Mahal kita, love. Kaya lahat ng mahal mo, iniingatan ko. At kung sa tingin mo hindi na talaga tama ang ginagawa nila, pwede tayong mag-isip ng paraan para matigil na nila ang kanilang ginagawa nang hindi na kinakailangan ipahuli sa mga pulis. Paano ba, love? Kakausapin ko si Lola Selma. Sa mga sitwasyong ganito, alam niya kung ano ang gagawin. Talaga ba? Ano bang gagawin ng lola mo? Hindi ako sure kung gusto mo siya makilala eh. Pero gusto mo bang turuan ng leksyon ng ate at papa mo? Oo, ayoko nang gumawa sila ng mga kalokohan eh. Para kasi sa akin kahit pa may naitulong naman sa amin ang bawat halaga ng mga alahas na yon, iba pa rin kung nakuha namin ang mga yun sa maayos na paraan. Kung ganun, sumama ka sa akin. Magpaalam ka sa papa mo. Magbakasyon tayo sa probinsya namin ng mga 2 araw. Huwebes naman ngayon, di ba? Bukas ng hapon, pwede tayong umuwi kina Lola. Oo naman, pero okay lang ba sa'yo na magpaalam muna ako kina Papa? Alam kong hindi siya mahigpit sa aming magkapatid dahil hinahayaan niya lang naman kami na gawin ang lahat ng gusto naming gawin. Pero gusto ko rin kasing magpaalam sa kanya para alam niya kung saan ako pupunta. Ang bait mong anak, love. Kaya nga sa'yo ako eh. Natawa ako sa tinura ni Carl. Hanggang ngayon pakiramdam ko nasa ligawan stage pa rin kami. Totoo po ang sinabi ko na hindi mahigpit sa amin si Papa, Miss Winnie. Kaya nga ako nagka-boyfriend dahil pumayag siya. At alam kong papayagan niya ako na sumama kay Carl pauwi sa probinsya nila. Pagka-uwi ko sa bahay noong hapon, naabutan ko si ate na inihahanda na ang kanyang cellphone. Mukhang gagawa na naman ng panibagong content ang kapatid ko dahil bihis na bihis siya at tadtad ng makukulay na makeup ang muka. Nakahilera naman sa harapan ng mesang pinaglalagyan ng cellphone ang iilan sa mga alahas na binigay sa kanya ni Papa. Ate, anong ginagawa mo? Vanji, tanga-tangahan lang ang peg. Malamang nagva-vlog ako. Alam ko ate, ang ibig kong sabihin, bakit nakadisplay ang mga alahas na binigay sa'yo ni Papa? Tapos na akong magmayabang sa mga friends ko sa mga alahas na ito eh. Kaya naman ibinebenta ko na online para kumita. Diyos ko ate, hindi ka ba natatakot? Baka may makakilala sa mga alahas na yan. Huwag kang ampraning, Vanji. Hindi lang naman ako ang may mga ganitong jewelries ah. Malamang may kaparehong design din ang mga ito, no? Tsaka wag mo nga akong pakialaman. Pero ate, alam mo, imbis na istorbohin mo ko, ang mabuti pa, kunin mo na lang din yung mga binigay sa'yo ni Papa nang mapagkakitaan na natin. Nasapo ko ang aking ulo dahil sa sinabi ng aking kapatid. Hindi ko nga magawang ipagmalaki ang mga alahas na meron ako tapos ibebenta pa niya. Hoy gaga, nakatunganga ka na naman sa harap ng kamera ko. Lumayas ka na nga dyan, istorbo. Sorry ate. Taranta kong wika at saka umalis kagad sa likuran niya. Ilang sandali pa, nakita ko nang nagsisimula na sa pagsasalita si ate sa harap ng kamera. Hello mga kikays! Welcome to my Presyosa Jewelries online bilihan. Pasok-pasok mga suki! For today's video, mga pre-love items na naman ang pagpipilian nyo para i-mine. Take note, mura lang, for as low as 5,000 depende sa design, carats at sa classification ng jewelries natin. Kung gusto nyong maging kagaya ko na maging beautiful, sexy at mayaman, magandang investment to para sa future nyo mga kikays. Ako na talagang natatakot sa ginagawa ng kapatid ko. Kahit ang pananalita niya nagtutunog mayabang na. Sambit ko sa sarili ko at tumalikod na lang tsaka nagtungo sa kusina. Habang nakaupo sa upuan at nakatitig sa cellphone kong nasa dining table, inalala ko kung kailan nagsimula ang bisyo ni Papa na magnakaw ng mga alahas sa store na pinagtatrabahuhan niya. 2 years ago yun, nang mamatay si Mama sa atake sa puso dahil nalulong si Papa sa sugal. Hindi niya ikinatuwa nang malaman niyang nagkautang si Papa sa bangko at ginawang collateral ang bahay namin.
Sinisi ni Papa ang sarili at dinala ang konsensya hanggang sa mapagtanto niyang kaya niyang gumawa ng paraan para mabayaran ang utang. Nagsimula siya sa pagkupit ng kita sa kaha hanggang sa maisipan niyang pakialaman ang inventory nang sa gayon madaya niya at makakuha ng mga alahas. Halos 2 taon niya ring ginagawa yun. Binubukod niya ang napagbebentahan ng mga alahas para mabayaran ang utang sa bangko paunti-unti, samantalang si ate naman ipinagmamayabang sa kanyang mga kaibigan ang natatanggap na mga alahas. Sa dami nun, madali siyang magsawa kaya binibenta niya kalaunan online para maging pera. Nakatulala ako sa mesa nang pumasok si Papa. O anak, nandyan ka pala. Ano, kumain na ba kayo ng ate mo? Eto oh, may dala akong lechon manok, paborito mo. Pa, wala po akong gani. Bakit anak? Ayaw mo ba ng manok? Gusto mo magpa-deliver tayo ng liempo? Okay lang po ako pa, hinintay po talaga kita. Bakit anak? May sasabihin ka ba? Pa, saludo po ako sa inyo. Kasi kahit kayo na lang po ang magulang namin ni ate, hindi nyo kami pinabayaan. Inalagaan at pinag-aral nyo kami ni ate. Mahal na mahal ko po kayo, pa. Parang alam ko na naman kung saan pupunta ang usapang ito anak. Pagsasabihan mo na naman ba ako tungkol sa pagtigil sa ginagawa ko? Pamali po ba ako? Ayoko lang naman pong mapahamak kayo eh. Ako din naman nak, ayokong mapahama kayo. Ayokong kapag hindi ako gumawa ng paraan para mabayaran ang utang sa bangko, ay babawiin ang bahay natin. Tapos ano, titira tayo sa lansangan? Ayokong maging isang kahig isang tuka tayo anak. Ayokong gumawa kayo ng mga bagay na ikapapahamak ng mga sarili ninyo. Ayokong pagdaanan nyo ang hirap na dinanas namin ng mama mo noon. Nakilala ko si Papa bilang isang mahinahon at mapagmahal na ama. Oo nga po at nagpapakita siya sa amin ng mga maling gawain, kagaya ng pagnanakaw, masakit lang isiping ginagawa niya yon dahil ito ang inaakala niyang tama. Sa unang pagkakataon, narinig ko siyang nagtaas ng boses sa akin. Lumuha. Kita sa itsura niya na mababa ang tingin niya sa sarili niya. Pa? Mahirap lang kami noon anak. Ang mama mo labandera. Ako naman, pa-sideline-sideline lang. Halos hindi ko mabilhan ng mga gamit sa panganganak ang nanay mo noon. Hanggang sa makapasok ako sa jewelry shop. Isa lang akong ordinaryong janitor. Pero hindi mabait ang amo ko anak. Nalaman kong isa siyang sindikato. Pumapatay siya ng tao para mapanatiling lihim ang kanyang mga iligal na transaksyon. Ibig niyo pong sabihin, galing din sa masama ang pinuhunan para sa jewelry shop? Tama ka anak. Sa katunayan, front lang ang jewelry shop para hindi makita ng otoridad ang maruming negosyo sa likod ng magandang imahe ng may-ari nito. Kaya ako nagdanakaw. Dahil alam kong galing din sa masama ang perang kinikita nila. Kahit sandamakmak pa ang alahas na kunin ko, hindi sila maghihinala. Pa, hindi po tayo kagaya nila. Halang ng mga kaluluwa nila eh. Pati ba naman kayo susunod sa yapak nila? Pa, hindi pa naman huli ang lahat para magbago. Vanji, ano na naman ba yung sinasabi mo kay Papa? Pinahihinto mo na naman siya sa pagnanakaw ng mga alahas ano? Kahit kailan talaga atribida ka. Hindi pwedeng wala akong bagong alahas bukas. Nangako na ako sa mga kaibigan ko na ipapakita ko sa kanila ang mga alahas na manggagaling kay Papa. Naririnig mo ba yung sarili mo, ate? Heto na naman tayo. Sana naging santo ka na lang, Vanji. Pati ang mga balahibo ko nagsisitaasan sa kabanalan mo eh. Diyan ka na nga. Mauna na ako anak. Alam kong masama ang ginagawa ko. Pero ito ang alam kong makakabuti para sa inyo. Hindi na ako magbabago. Tinalikuran na ako ni Papa pagkasabi niya noon. Ni hindi na namin nakain ang binili niyang lechon manok. Naiipit ako sa sitwasyon sa pagitan ng aking prinsipyo at pamilya. Ano ba ang pipiliin ko? Kapag nagpakabuti ako, ang ate at papa ko naman ang mapapahamak. Pero kapag hinayaan ko na lang silang gawin ang gusto nila, mabubuhay kami ng marangya pero kinakarma na ang mga kaluluwa namin kahit buhay pa. Kahit alam kong nagtatampo si Papa, puno ng respetong nagpaalam pa rin ako sa kanya. Pa, sasama po pala ako kay Carl bukas. Dadalawin po niya ang lola niya. Ikaw ang bahala. Pa, galit ka ba sa akin? Hindi ko naman po ginustong masabihan kayo ng ganun eh.
Nag-aalala lang po talaga ako sa inyo. Saka ka na mag-alala kapag nasa kulungan na ako. Sige na, iwanan mo na ako. Wala akong nagawa nang itaboy na ako ni Papa. Sabi ko nga, hindi big deal sa kanya ang pag-alis-alis namin ni ate ng bahay. Mas nag-aalala siya kung may makain man kami o wala. Papasok na ako sa aking kwarto nang tumunog ang cellphone ko. Kaagad kong tinignan kung ano yun. Isa palang notification. May nagpasok ng pera sa e-wallet ko at mapait akong napangiti nang makitang galing yun kay Papa. Ayaw niyang magkaproblema ako sa pagbabiyahe kaya sinigurado niyang may dala akong pera. Huminga na lamang ako ng malalim tsaka nagpa siyang matulog ng maaga. Umaga pa lang ay maingay na si ate sa ibaba. Naabutan ko siyang ipinagmamalaki kay Papa ang mga nabenta niya mula sa ninakaw nilang alahas. Nagkunwari akong hindi sila nakita pero tinawag ako ni Ate Vina. Vanji, tignan mo! Ito ang halaga ng napagbentahan ko sa alahas na binigay ni Papa. 38,000. Ang laki, hindi ba? Kung hindi ka pa sana nagdrama kahapon at binigay mo na lang sa akin ang mga tinatago mong alahas, malamang mas malaki ang kita ko ngayon. May pang-outing kami ng friends ko. Bakit mo inoobliga ang sarili mo na ilibre sila, ate? Hindi naman talaga tayo mayaman eh. Tsaka nilalapitan ka lang ng mga kaibigan mo dala ng akala nila marami kang pera. Kontrabida ka talaga kahit kailan. Wala ka na bang magawang tulong para sa pamilya, Vanji? Aba, lagi na lang kami nag-a-adjust sa'yo ah. Pwede ba? Isipin mo naman kami paminsan-minsan. Ang dami mong kaartehan sa katawan. Ano ba? Hindi ba kayo tatahimik? Ang aga-aga bangayan kayo ng bangayan. Hindi ba pwedeng magkita kayo at magkausap sa maayos na paraan, ha? Sorry po, Pa. Mangiyak-ngiyak na hindi ako sumabay sa kanila sa pag-aalmusal. Nagmamadali ako sa pag-alis at sa bahay na lang nila Carl nagpunta. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong isumbong ang nararamdaman ko sa aking boyfriend. Habang pinagsasabihan ko sila, mas lalong nagiging masama ang tingin nila sa akin. Gusto ko lang naman na ihintunan nila ang mga ginagawa nila eh. Ayokong umabot pa sa puntong mapahamak ang mga mahal ko sa buhay. Eh kung ganyang ayaw naman pala nilang makinig sa'yo, talagang kakailanganin mo ang tulong ni Lola. Ano ba kasi ang kayang gawin ng lola mo? Basta, hindi ko pwedeng sabihin dito eh. Alam mo na, marami tayong kapitbahay. Baka may makarinig. Kahit clue man lang, wala ka bang balak na ibigay sa akin? Magtiwala ka lang. Hindi basta pagtigil sa pagnanakaw ang gagawin ng papa mo. May matututunan pa siyang leksyon. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Carl. Mapagkakatiwalaan ko naman siya eh. Alam kong hindi siya gagawa ng mga bagay na siguradong ikapapahamak ko at ng aking pamilya. Kinahapunan nga, bumiyahe kami papunta sa probinsya nila. Halos 2 oras naming binaybay ang kalsada. Maya-maya pa, huminto kami sa harapan ng isang luma pero 2-story na bahay. Gawa yun sa tabla at kawayan. Pinakintab ng floor wax at namumutik-tik sa dami ng bulaklak ang bakuran. Isang ginang ang nakita kong dumungaw sa may bintana, sa tingin ko nasa late 70s. Maputi na ang nakapusod na buhok at simple lang ang pananamit. Lola, nandito na po kami. Halika apo, pasok kayo. Tuloy, tuloy. Maraming salamat po, Lola. Oo nga po pala, si Vanji po, girlfriend ko. Vanji, siya naman si Lola Selma. Aba, kay gandang bata. Magaling kang pumili, iho. Magandang araw po, Lola Selma. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Inaasahan ko na ang pagdating nyo. Tumawag na kasi kahapon si Carl, kaya may naihanda akong munting salo-salo. Ang mabuti pa dito na tayo sa kusina magkwentuhan. Sige po. Halika, love. Feel at home lang ha. Huwag ka mahihiya. Mabait si Lola. Mukha lang siyang istrikta pero makwento at maraming alam sa kababalaghan. Ah, oo naman. Pumasok kami sa kusina at inalalayan pa ako ni Carl na makaupo. Si Lola Selma naman, kahit medyo nginig na ang mga kamay, ay nakakatouch lang pagmasda na pinagsisilbihan pa rin kami. Gusto ko sanang tumayo para tulungan siya sa paghahain pero sinaway ako ni Carl. Maupo ka na muna, love. Ako nang bahalang tumulong kay Lola. Bisita ka namin dito eh. Ayos lang naman yun, love. Maliit na bagay.
Basta, hayaan mo na lang ako, okay? Pinagmasdan ko silang inilatag sa mesa ang mga handa nila. Halos maglaway ako nang makita ang kare-kare na yon na ayon pa sa matanda ay specialty raw niya. May nakakatakam pang sapin-sapin at isang 1.5 na malamig na soft drinks. Bago kumain, nagdasal muna kami. Sige na mga apo, kumain na tayo. Tikman mo ang kare-kare ni Lola, love. Bestseller yan dati dito sa amin. Talaga po ba, La? Ibig sabihin nagtitinda kayo ng ulam dati? Oo, may karinderya kami noon. Ang kita nun ang ginamit ni Lola para makapag-aral ako. Ang galing naman, ang sipag niyo po pala, Lola. Depende lang yan sa diskarte at tiyaga, iha. Ang mahalaga, marangal ang ginagawa natin at siguradong hindi nakakapahamak sa kapwa. Natahimik ako sa sinabi ni Lola. Kaagad na sumagi sa aking isipan ang mga ginagawa nila Papa at Ate. Napahiya ako nang mapagtantong may mga taong kaya naman palang lumaban ng patas kahit walang kakayahan. Nasa diskarte lang kung nanaising umunlad at maging maayos ang buhay sa hinaharap. Natapos ang aming pagkain kinalaunan. Inalok pa kami ni Lola ng kaping barako na malugod ko namang tinanggap. Habang nag-uusap sa maaliwalas nilang sala, ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa problema ko sa aking pamilya. Ilang taon na po simula nang mapansin kong nangunguha pala si Papa ng mga alahas sa jewelry shop, Lola. Binibigay niya sa amin ni Ate ang mga iba habang ang iba naman ibinibenta niya at binabayad sa utang namin sa bangko. Hindi mo ba siya sinubukang kausapin, Apo? O pigilan man lang sa ginagawa niya? Maraming beses ko na pong ginawa yun, Lola eh. Kaso lang dinadaan ako ni Papa sa konsensya. Kesyo galing naman daw sa masama ang ninanakaw niya. Dumagdag pa si Ate sa problema ko kasi kinukonsinti niya si Papa. Mahirap nga ang sitwasyon na yan, Apo. Ang mga taong sarado ang isip ay hindi basta-basta nakikinig sa payo ng kahit na sino. Lola, naikwento ko po kay Vanji ang tungkol sa kakayahan niyong mangulam. Apo, kabilin-bilinan ko sa'yo na wala kang ibang pagsasabihan tungkol sa lihim kong yan. Lola, huwag po kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan naman po ako eh. Kahit kailan hindi ko po ipagsasabi ang mga nalalaman ko. Kailangan ko lang po talagang gawin ito para matigil na ang pamilya ko sa ginagawa nila. Ayoko lang kasing dumating ang panahon na sila din ang mapapahamak dahil sa ginagawa nila eh. Ayokong makita silang nakakulong sa bilangguan o pinapatawan ng parusa dahil sa nagawa nilang kasalanan. Lola, matagal na tong problema ni Vanji. Ayaw niya na magnakaw ang kanyang amay. Baka naman po pwede niyo siyang tulungan. Huminga ng malalim si Lola Selma. Kita ko sa mukha niya ang pagnanais na tulungan ako kaya kahit papaano, ine-expect ko na ang isasagot niya. Bueno, papahayag ako, pero hindi sa araw na ito, iha. Kailangan mong bumalik sa araw ng Martes. Ngayon kasi Biyernes sana kaso lang may ginagawa akong importante na hindi ko pwedeng ipagpabukas. Ayos lang po yun, Lola. Pwede naman po akong bumalik anytime. Kung ganun, iho, Apo, ipasyal mo na lang muna ang nobya mo sa talon. Maligo kayo doon, magpalamig ha? Mukha kasing mabigat ang dinadala niya. Alam kong masakit para sa kanya ang pinagdadaanan niya at kailangan niya ang suporta mo at pagmamahal. Gagawin ko po, Lola. Ikaw naman, iha, magpakatatag ka ha? Hindi lahat ng nangyayari sa iyo ngayon ay puro kamalasan. Palagi mong tatandaan yan. Huwag kang mag-alala. Gagaan din ang bigat na iyong dinadala sa paglipas ng panahon. Maraming salamat po, Lola. Dinala ako ni Carl sa sinasabi nilang falls. Kahit papaano gumaan naman ang pakiramdam ko. Buti na lang talaga palagi akong handa sa mga pagkakataong ganito. May baon akong swimsuit, kaya naman ilang sandali pa'y masaya na kaming nagtatampisaw ng boyfriend ko sa malamig na tubig. Ang ganda pala dito, no? Tapos ang daming ibon. Ibang-iba talaga sa city na kahit ang hangin hindi na natin malanghap ng maayos. Amoy usok na kasi at laganap na ang polusyon. Kung may mga magagandang environmental view naman, puro mga man-made na. Hindi lubos ang kasiyahan natin kapag nagpupunta doon. Iba talaga dito.
Dati nga, sabi ni Lola, sagrado ang isa sa mga batis dito sa aming lugar. Walang sino man ang nakakapunta maliban sa mga manggagamot at albularyo. Ginagamit daw kasing paliguan ng mga diwatang nagbibigay sa kanila ng kakayahang gumamot. Bakit? Hindi na ba ito sagrado ngayon? Nang minsan magkaroon ng engkwentro sa bayan, sa batis na yun nagtatakbo ang mga rebelde. Naabutan sila ng mga sundalo at dun pinagpapatay. Bumaha ang dugo at nagkulay pula ang tubig. Mula nun, wala na nagpapakitang diwata. Natakot sila sa karahasang ipinakita ng mga tao. Nakakatakot naman. Buti walang nagmumulto, no? Hindi ko alam sa ngayon. Pinagbawalan kasi ko ni Lola na magpunta dun eh. Sabi niya, lahat ng napapagawi ngayon sa batis na yun ay sinasapian ng masamang elemento. Kaya dito na lang niya tayo itinuro. Tumango ako sa mga ikinuwento ni Carl. Hindi ko maiwasang makarelate sa sinabi niya sa nangyayari sa pamilya ko. Kung paanong noong nabubuhay pa kami ay sagrado sa amin ang paggawa ng kabutihan, ngayon naman ay kabaligtaran. Kung makapagnakaw kasi si Papa, lantaran na. Si ate naman kung makapagyabang, masahol pa sa tunay na milyonarya. Kaya kailangan ko ang tulong ni Lola para mabawasan man lang kahit papaano ang mga masasamang ginagawa nila. Nang maalala ko ang aking pamilya, saglit kong sinilip ang aking cellphone at may nakitang notification. May bago na namang upload si ate at sa pagkakataong ito, mukhang ang mga alahas ng binigay ni Papa sa akin ang ino-online selling niya. Hello po mga kikays, ako po si Vina at nandito na naman tayo sa Presyosa Jewelries online bilihan. Pasok-pasok mga suki! For today's video, mga pre-love items naman ang nakababata kong kapatid ang pagpipilian nyo para i-mine. Negotiable po ang price kaya pili na mga suki. Ay nako, umatake na naman ang pagiging mukhang pera ni ate. Tignan mo to, love. Hayaan mo na. Masusolusyonan din naman natin yung problema mo sa araw na sinabi sa'yo ni Lola. Magtiwala ka lang. Maraming salamat, love, ha. Sobra-sobra na talagang binibigay mong tulong sa akin. Paano ba ako makakabawi sa'yo? Pakasal na lang tayo, love. Ay, grabe siya, kasal kagad. Hindi pa nga ako nakakagraduate eh. Hayaan mo na muna akong makabawi sa pamilya ko. Ikaw talaga. Pwede naman tayong magpakasal, pero at the same time, tulungan mo ang pamilya mo. Hindi ba? Ako naman ang bubuhay sa'yo. Ikaw naman, kapag nagtrabaho ka kahit mag-asawa na tayo, bigay mo naman ang sweldo mo sa papa mo para makatulong ka kahit papano. Hay nako, love. Hayaan mo, tsaka na natin pag-usapan yan kapag natapos ng problema ko. Pagkatapos naming maligo, umuwi na kami sa bahay nila. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kapanatagan sa nasabing tahanan. Oo nga at sinabi sa akin ni Carl na mangkukulam ang kanyang lola, pero hindi ako nakaramdam ng takot. Sa katunayan, nilapitan ko pa ang matanda nang matanaw ko siyang may ginagawa sa isang silid. Nagluluto noon ng hapunan si Carl, kaya malaya akong maglibot-libot sa buong kabahayan. Lola, pwede bang pumasok? Oo naman, iha. Halika, pasok. Salamat po, Lola. Ano po palang ginagawa niyo? May sinasala akong langis, iha. Ito ang ginagamit kong pamahid sa mga taong nagpapagamot sa akin. Manggagamot din po pala kayo? Isang babaeng bersyon ng albularyo, iha. Mananambal ang tawag sa akin. Pero yung sinabi po ni Carl na... Totoo yun, iha. Marunong akong mangulam, pero hindi ko ito ginagawa ng walang dahilan. Minsan ginagamit ko ang nasabing kakayahan para magbigay ng aral sa mga taong nagkasala. Ano po bang eksaktong gagawin po natin? May mga dala ka bang mahalagang gamit ng papa at ate mo dyan? Naku, wala po, Lola eh. Pero may litrato po ako. Mas mainam yan. Di bale, ibigay mo sa akin ang litrato nila, pero lagyan mo ng kumpletong pangalan, ha? Sige po, Lola. Sinunod ko naman ang kanyang sinabi sa akin. Kinuha ko ang mga daladala kong larawan nila Papa at Ate sa aking wallet. Sinulat ko ang kanilang mga pangalan at ibinigay yon kay Lola.
Hindi ko pa ito magagawa sa ngayon. Pero sa araw na sinabi ko sa iyo kanina, balikan mo ko ha? Kailangan maaga dahil sa gabi natin gagawin ang nasabing ritual. Tatandaan ko po, Lola. Ibinaling ko na muna ang atensyon ko sa ibang bagay. Nagpaalam ako sa matanda at nagpunta naman sa kusina. Napansin ko, may pinto doon papunta sa likod bahay. Nagpasya akong lumabas at magpunta roon. Tahimik sa bandang yun kaya nagpasya akong tawagan sina Papa. Nakailang ring lang naman ang cellphone at sinagot naman yun kaagad ni Papa. Anak, napatawag ka. Kumusta po kayo dyan, Papa? Ayos lang naman kami, anak. Ikaw, kumusta kayo ni Carl dyan? Pasensya na ha. Baka magtaka ka kung nasa ng mga bigay kong alahas sa'yo. Kinuha ng ate mo kanina eh. Nakita ko nga po ang vlog niya, Pa. Huwag kang mag-alala, anak. Sa susunod na linggo, aalis uli ako. Pipiliin ko ang mga magagandang disenyo para sa'yo. Pa, hindi bali na po. Hindi ko naman kailangan ng mga alahas eh. Aanhin ko po yun kung hindi ko naman masisiguradong ligtas kayong makakauwi sa bahay. Iba to, nak. Sa pantalan namin kukunin ng mga alahas. Delivery yun galing sa ibang bansa. Wag, Papa! Mas delikado po yan! Wala ka nang magagawa, anak. Nakaplano na ang lahat. Pinatayan ako kagad ni Papa ng cellphone. Hindi ko na siya marinig sa kabilang linya. Mangiyak-ngiyak kong dinayal ulit ang kanyang numero pero hindi ko na siya makontak. Naabutan ako ni Carl sa ganitong itsura nang sumunod siya sa akin sa bakuran. Love, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Si Papa kasi... Huwag mo na silang alalahanin ha. Ngayon lang nila magagawa yan. Sa susunod, hindi na. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Gusto kong pigilan ng pamilya ko. Pero pinamumukha nilang mali ako eh. Masama bang maging concern ako para sa kalagayan nila? Kung nabubuhay lang ngayon si Mama, alam kong hindi niya gugustuhin maging ganito si Papa. Tapos si ate, sa halip na pigilan niya ang ginagawa ni Papa, pinapangalandakan pa niya sa lahat. Ipinagmamayabang niya ang bawat piraso ng alahas na ibinibigay sa kanya. Hindi sumagot si Carl nang tuluyan na akong mag-breakdown. Nilabas ko ang lahat ng nadarama kong sama ng loob. Wala siyang ibang ginawa kundi aluin at alalayan ako hanggang sa tuluyan na rin akong mahimasmasan. Kalaunan, sinabay na niya ako papasok sa bahay. Inalalayan palapit sa kusina at sumalo sa kanila ni Lola na kumain. Tinapik pa ako ng ginang sa balikat na para bang alam niya ang dahilan ng pagluha ko. Mula nang makapagbakasyon ako sa bahay ng lola ni Carl, pansin ko may nag-iba na sa papa at ate ko nang umuwi ako. Pareho silang matamlay. Nagtaka ko, kilalang energetic si ate. Maingay at nakakasira ng araw kapag pinapatulan ng mga hirit niya. Nilapitan ko siya at nagtanong. Ate, ayos ka lang ba? Huwag mo na akong pansinin. Okay lang ako. Umalis ka na nga, baka masira pang mood ko eh. Ate, nararamdaman kong hindi ka okay eh. Ano ba kasi yun? Pagod lang ako, okay? Wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Bakit ka ba kasi tanong ng tanong? Nakakainis ka na. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo eh. Pwes, wag mo akong intindihin. Nakakapanibago yung mga hirit mo eh. Mas lalo akong naiinis. Wala akong nagawa kundi ang layuan na lang si ate. Alam ko naman na mas lalo siyang magagalit kapag pinagpilitan ko pa ang sarili kong lapitan siya. Sa halip, si Papa na lang ang pinuntahan ko. Malamang naghahanda na siya ngayon para sa pagpasok sa trabaho. Kinatok ko siya sa kanyang kwarto at mahinang boses niya lang ang narinig ko na nagsasabing pwede kong pumasok. Kaya pinihit ko na ang doorknob at binuksan ng tuluyan ng pinto. Napasinghap ako nang makita ko si Papa. Nakahiga sa kama, nakatalukbong at para bang pagod na pagod. Pa, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, anak. Trangkaso lang to. Mawawala din kagad. Bakit po nakatalukbong kayo? Bigla kasi kong gininaw eh. Itutulog ko na lang muna to. Mamayang tanghali, papasok na ako sa store. Pa, kung talagang napapagod na po kayo, magpahinga na lang po muna kayo. Tsaka na po kayo bumalik sa trabaho kung wala na po kayong nararamdaman. Kailangan kong magtrabaho, anak.
Hindi naman pwedeng manatili na lang ako dito sa bahay buong araw. Pa, simula nang mawala si Mama, hindi ko na kayo nakitang nagpahinga. Kahit minsan naman po, subukan yung mag-relax. Kayo ni ate. Iwan mo na muna ako, anak. Kailangan ko na magpahinga. Inaantok na ako. Umiepekto na siguro sa akin ang gamot na ininom ko. Sige po, pa. Mahina akong sambit sabay talikod. Hindi ko magawang suwayin si Papa eh. Kilala ko siyang malumanay magsalita. Iniisip niya lagi ang aming kapakanan, pero ayaw niya rin sa makukulit. Ilang beses lang siyang dapat alukin at talagang pagagalitan niya ang sinuman kapag pinilit ang gusto. Pumasok ako sa eskwelahan ng araw na yon. Napakunot ako habang napapansin ng mga pinagkakabisihan ng aking mga kaklase sa kani-kanilang cellphone. Namutla ako nang makitang isa sa mga uploads na video ni ate. Halos namay na ang lahat ng alahas at ready for shipping na. Pero isa sa mga minors ang nagtanong kung saan tindahan ba nabibili ang mga alahas ni ate dahil halos kapareho yun ng mga tinda sa isang kilalang store na walang iba kundi ang jewelry shop na pinagtatrabahuhan ni Papa. Dahil sa nakita, tinawagan ko kagad si Carl. Hindi naman nagtagal at sumagot kagad ang lalaki. Love, magkita tayo please. Kailangan kitang makausap. Oo naman. Mamayang lunch, susunduin kita. Hihintayin kita, love. Matyaga nga akong naghintay sa pagdating ni Carl sa harapan ng aming school. Sa katunayan, nauna ako sa may waiting shed dahil desperada na talaga akong makausap siya. Nang dumating nga ang lalaki, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Love? Martes na bukas, hindi ba? Oo. Puntahan na natin si Lola. Hindi ko na matagalan pa ang mga bagay na nalaman ko eh. Kailangan ko na silang bigyan ng leksyon. Sige, sasamahan kita. Pero kailangan ko muna magpaalam kina Mama. Salamat, love. Inihatid muna ako ni Carl pauwi sa aming bahay. Naabutan ko si ate na bihis na naman at mukhang paalis. Halatang mamahali ng kanyang suot. Siguro, galing sa napagbentahan niya ng mga nakaw na alahas. Ate, saan ka pupunta? Gagala, malamang. Alam mo, Vanji, imbis na problemahin mo ko, bakit hindi mo asikasuhin ang sarili mo? Mukha kang stress to. Alam mo ba yun? Ilang araw na lang mukha ka ng mas matanda kesa sa akin. Grabe ka naman sa akin, ate. Concern lang naman ako sa inyo eh. Alin? Ang ipagsabi mo sa boyfriend mo na nagnanakaw ng alahas si Papa, imbis na pagtakpan siya? Wow, ang bait mo ring anak ano? Lalong ang bait mo ring kapatid. Ipinapahiya mo na kami. Akala mo hindi ko nalalaman? Madalas kitang makitang kausap ang boyfriend mo sa phone. Gaga, huwag ka masyadong magtitiwala. Anong malay mo? Pinapaasa ka lang yan tapos sasaktan ka lang pala. Hindi totoo yan, ate. Mahal ako ni Carl. Mahal? Sigurado ka? Kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya hahayaang sirain ang relasyon mo sa amin ng pamilya mo. Wala siyang kinalaman sa pagkakasira natin, ate. Kayo nila Papa ang gumagawa ng mga bagay na ikapapahamak nyo. Ang masakit lang sa tuwing may mga pagkakamali kayo, ibinibintang nyo kagad sa iba. Napasinghap ako nang lumagapak ang malakas na sampal ni ate sa aking pisngi. Hindi makapaniwalang napatingin ako sa kanya. Alam kong may pagkamaldita si ate pero kahit kailan, hindi niya ako napagbuhatan ng kamay. Mukhang nabigla naman sa nagawa niya si ate. Kita ko yon sa kanyang mga mata pero hindi niya pinili pang indahin ang ginawa niya sa akin. Sa halip, taas noo pa siyang tinignan ako. Kasalanan mo kung bakit kita nasaktan. Kailangan ba talagang humantong sa ganito, ate? Na magkakasakitan tayo bago niyo pa mapagtantong mali ang ginagawa niyo? Wala kang alam sa tunay na dahilan kung bakit ko kinukonsinti si Papa na magnakaw ng mga alahas. Wala kang alam kung bakit nagyayabang ako sa harapan ng mga kaibigan o kahit sa mga kakilala mo sa eskwelahan. Wala kang alam kung bakit ako gumagawa ng mga bagay na mali sa paningin mo. Kaya pwede ba, kung wala kang masasabi o maitutulong sa amin ni Papa, lubayan mo na ako. Humakbang pa si ate at marahas akong itinulak na ikinahiga ko sa sahig. Mabagal akong bumangon nang makita siyang naglakad palayo. Masakit man ang likod ko dala ng pagkakabagsak pero hindi nito kayang tapatan ang sakit na nararamdaman ng puso ko.
Hindi na talaga pwede ang ginagawa nila. Kailangan ko na silang pigilan. Ni hindi na ako nagpaalam kina Papa nang sumama ako kay Carl papunta sa probinsya. Kagaya ng una, natanaw namin si Lola Selma na nakaabang sa may bintana ng kanyang bahay. Bumaba kami ng sinasakyan namin at magkatulong na binitbit ang aming mga biniling pasalubong. Nauna akong nagmano, kasunod naman si Carl. Mano po, Lola Selma. Kaawaan ka ng Diyos, Apo. Lola, nandito po ako dahil… Alam ko na ang sadya mo, Iha. Paano? Sige pa rin sila sa ginagawa. Hindi na po sila nakikinig sa akin eh. Kung ganon, sige, pagbibigyan kita sa pakiusap mo. Pero sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo? Ang pagkulam ay hindi laro na pwede mo na lang basta bawiin kapag ayaw mo na, Iha. Isa itong ritual na may simula at may katapusan. Depende na lang sa tinamaan kung may natutunan ba siya o wala sa mga naging karanasan niya. Wala naman po akong ibang choice eh. Kailangan na po nilang matuto. Kung ganon, tatagan mo ang loob mo. Sa mga susunod na araw, hindi mo magugustuhan ang makikita mong mangyayari sa papa at ate mo. Mahinahong wika sa akin ni Lola. Yung totoo, kinakabahan po talaga ako, Miss Winnie. Pero wala naman akong magagawa eh. Kailangan kong kumapit sa mahikang itim para pigilan si Papa. Sinabi na nga niya na sindikato ang amo niya, kaya anong assurance ang matatanggap ko sakaling mahuli siyang nagnanakaw ng amo niya. Matapos ang pag-uusap namin yun ni Lola, pinagpahinga niya ako sa kwarto. Si Carl lang ang nakaabang sa kanya habang ginagawa ang bagay na yon. Ang nirequest kong makakapagpabago sa pananaw nila Papa at Ate tungkol sa pagkahumaling sa mga nakaw na alahas. Kinabukasan, umuwi kami ni Carl sa syudad. Bago kami maghiwalay ng landas, may ibinigay siya sa akin. Isang singsing at isang pares ng hikaw. Purong ginto ang mga yon. Maganda at nakakasilaw isuot. Love, sabi ni Lola, ilagay mo ito sa mga gamit ng ate at papa mo. Hindi nila mababaliwala ang mga alahas na yan dahil mangingibabaw ang kinang yan sa karamihan. Ano bang meron dito, love? Si Lola lang ang nakakaalam. Basta wag na wag ka magbibigay sa kanila ng kahit katiting na clue na alam mo ang tungkol dito, ha? Oo naman, tsaka wala talaga akong balak sabihin sa kanila to, no? Minsan na akong sinakta ni ate. Baka mamaya tamaan ulit ako sa kanya. Ayoko nang maulit ang ginawa niya sa akin. Talaga? Nagawa yun ng ate mo? Masakit man aminin pero oo, nagawa niya yun. Kaya nga ayoko nang magtanong sa kanya ng kung ano-ano eh. Tumango si Carl at niyakap na lang niya ako. Ramdam ko ang pagdamay niya sa bigat ng nararamdaman ko. Kahit papaano, naging maayos naman ang pakiramdam ko. Pagsapit ng hapon, una akong dumating sa bahay. Wala pa si ate o si papa. Mukhang gagabihin sila ngayon kaya ako nang nagluto ng hapunan sa kusina. Sinarapan ko ang luto sa adobo para siguradong mapapasabak sa kainan ng aking ate at papa. Pareho nilang paborito ang adobo kaya alam kong pati ang huling piraso ay pag-aagawan nila. Nang maayos ko na ang hapagkainan, napatingin ako sa orasan. Pasado 7:00 na. Huminga ako ng malalim at nagsimulang maglakad papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Diretso sa kwarto ni Papa. Walang pagdadalawang isip na nilagay ko ang singsing sa bedside table niya. Pagkatapos, lumabas na ako at nagpunta naman sa kwarto ni ate. Tinumbok ko kagad ang jewelry box niya at ipinatong sa loob ang pares ng hikaw. Tsaka ako nagmamadaling lumabas at umaktong walang nangyari. Siya namang pagdating ni ate na may dalang sangkaterbang shopping bags. Nariyan ka na pala ate, may niluto pala ako adobo, paborito niyo ni Papa. Ano na naman ang ibig sabihin yan? Pang peace offering? Hay nako, hindi mo ako makukuha sa pagbabait-baitan mo. Ate, wala naman po akong ibang intensyon sa pagluluto ng adobo eh. Sakto kasing ako ang nauna dito sa bahay kaya nagluto na lang ako. Tsaka palagi ko naman tong ginagawa kahit noon pa. Basta, wag mo akong kakausapin. Oh, ba't ang aga pa'y nagbabangayan na naman kayo? Wala naman po pa. Dumating na po pala kayo, magandang gabi po.
May sorpresa na naman ako sa inyo, mga prinsesa ko. Nanlaki ang mga mata namin pareho ni ate nang may ilabas na 2 mamahaling kwintas si Papa mula sa kanyang bag. Nakalagay pa yon sa isang box pero nakikita namin ang itsura nito dahil transparent ang takip nun. Papa, para sa amin po ba talaga ito? Bakit? May iba pa ba akong prinsesa bukod sa inyo? Oo naman. Pili lang kayo dyan. Sa inyo ang magustuhan ninyo. Ayos lang naman po sa akin kahit alin dyan ang itira ni ate, Papa. Aba, himala at hindi ko umangal ngayon sa mga ninakaw ni Papa sa store. Naisip ko kasi tama ka ate, dapat sinusuportahan ko kayo. Pasensya na kung ngayon ko lang lubos na naintindihan ang pinupunto nyo. Mahirap lang kasing tanggapin nung una na may mga bagay kayong kailangan gawin kahit masama. Isipin mo na lang Vanji mas okay na to kesa mag-construction worker si Papa no? O tayo naman ang maging sales lady o utusan na sinisigaw-sigawan ng mga mayayaman. Minsan kailangan nating sumabay sa uso para maging in. Pilit ang ngiting iginawad ko sa kanila. Gayunpaman hindi na ako nagpakita ng kahit na anong pag-angal. Tutal naman, oras na maisuot na nila ang singsing at hikaw, makikita ko na ang tunay na leksyon na dadanasin nila at titiyakin kong hindi na nila nanaisin pang magnakaw. Sana lang talaga mapatawad ako ng Panginoon sa nagawa ko sa kanila. Kagaya nga ng inaasahan, inakala ni Ate Vina na kasama pa sa mga binigay sa kanya ni Papa ang hikaw na nasa jewelry box niya. Habang nakasilip ako sa siwang ng bahagyang bukas niyang pinto, nakita ko ng suot niya yun. Kagaya ng nakagawian, kinuha niya ang cellphone at pinagyayabang na naman sa social media ang suot niyang alahas. Bagong bili to ng papa ko guys, worth 3 million from Italy. Not for sale ha? Sambit pa niya kaya napailing na lamang ako. Lukarit talaga itong si ate. Italy daw, 3 million pa. Kung alam niya lang galing kay Lola Selma ang nasabing hikaw at may pabaon pang sumpa. Huminga ako ng malalim at si Papa naman ang sinilip ko. Nasa kalagitnaan na siya ng pagpupumilit na tanggalin ang kung anong bagay na nasa daliri niya. Tinulak ko ang pinto tsaka pumasok ng walang paalam. Pa, ayos ka lang? Ayos lang ako anak. Salamat nga pala sa napakasarap na adobo ha. Busog na busog ako. May kailangan ka ba? Wala naman po pa. Napansin ko po kasi na parang may gusto kang tanggalin. Oo May sinuot kasi kong singsing na ayaw nang matanggal. Di bale mamaya, ibababad ko na lang sa sabon para makuha. Bigla kasing humigpit Okay po pa. Tumalikod na ako at nagkunwari na hindi interesado sa kanyang ginagawa. Pero sa totoo lang, kinakabahan talaga ako. Hindi ko nga alam kung paano pa matatanggal ni Papa ang singsing na humihigpit sa kanyang daliri Gabi na, nakahiga na ako sa kama nang marinig ang ungulan sa kabilang kwarto. Tinig na nahihirapan, nasasaktan. Bumangon ako at pinuntahan si ate. Nakita ko siyang nakasandal lang sa higaan. May iniindang sakit sa kanyang tenga. Halos hindi niya kasi maihiga ng maayos ang kanyang ulo Ate, ano pong nangyayari sa'yo? Nangangati kaninang tenga ko nang isuot kong bigay na hikaw ni Papa kahit nang tanggalin ko na, makati pa rin hanggang sa heto na magana. Diyos ko ate, pulang-pula na ang tenga mo Sinubukan mo bang lagyan ng alkohol? Nalagyan ko na nga kanina pero walang epekto. Parang yung pamamaga, gumagapang na sa ulo ko kaya ang sakit. Ang sakit! Ha? Si Papa? Pupuntahan ko muna si Papa. Nagtatakbo ko papunta sa kabilang kwarto. Naabutan ko si Papa na pumapalahaw habang duguan ang kanyang daliri. Natataranta naman akong lumapit sa kanya. Papa? Pa? Anong nangyari sa inyo? Pa? Hindi ko alam anak. Masakit ang daliri ko. Pakiramdam ko mapuputol na ito. Diyos ko, anong gagawin ko? Mangiyak-ngiyak na muli akong bumalik sa aking kwarto. Nakita ko kasing nagdugo na ang tenga ni ate. Nanginginig na dinayal ko ang numero ni Carl. Mabuti na lang, ilang ring lang at sumagot kagad ang lalaki sa kabilang linya. Love, napatawag ka.
Sina Papa, love, parang hindi ko na kaya. Nasasaktan ako na nakikitang nagdurusa sila. Love, hindi ba? Sinabi na ni Lola sa'yo na kailangan tatagan mo ang loob mo kapag naisagawa na ang kulam? Pero natatakot kasi ko eh. Baka kung anong mangyari sa kanila. Shh! Kumalma ka lang, okay? Huwag ka mag-alala. Pupuntahan ko kayo. Ilang sandali pa, dumating din kagad si Carl. Tinulungan niya akong i-check sina Papa at Ate hanggang sa makapagdesisyon ako na dalhin na sila sa ospital. Ayaw sana ni Carl pero nagpumilit ako kaya wala siyang nagawa kundi ang tumawag ng ambulansya. Sa emergency room kagad dinala ang dalawa. Kumalma ka lang, love. Magiging okay din ang lahat. Kailangan nilang pagdaanan yan para matuto sila. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng karamdaman. Hindi ko akalaing totoo pala talaga ang kulam. Talagang totoo, love. Pero huwag kang mag-alala. May sariling panggaling ang kulam. Yun ay kung matututo sila sa mga pagkakamali nila. Sigurado ka ba? Baka naman… Sige, para matahimik ka, kausapin mo si Lola sa cellphone ko. May iniwan naman akong telepono sa kanya kaya pwede natin siyang tawagan kahit anong oras. Oo na, natatakot lang kasi ko eh. Lalo na nung nakita ko ang dugo sa kamay ni Papa. Ano pala ang sabi ng doktor? Wala pa raw findings eh. Wala silang makitang dahilan kung bakit nangati ang tenga ni Ate Vina. Si Papa naman hindi pa natatanggal ang singsing sa kamay niya. Delikado raw kaya baka ipaputol daw ng doktor. Alam mo kasi, hindi na sana natin sila dapat na dinala rito, love. Alam naman natin kung ano talaga nangyayari sa kanila. Kusa lang na mawawala ang kung anumang kababalaghang nangyayari sa kanila kapag oras na. Hindi ko kagad nasagot ang tinuran sa akin ni Carl. Alam ko naman na may pinag-usapan kami ng lola niya. Pero hindi ko akalaing mas nakakatakot palang tignan ng ganitong sitwasyon ng personal. Parang biglaan. Gayunpaman, inuuwi namin sina Ate at Papa sa bahay. Binigyan naman sila ng gamot ng mga doktor na umasikaso sa kanila at inischedule na lang sila sa follow-up check-up. Mabuti na lang, tila ba nakinig din ng mga karamdaman nila sa ininom nilang gamot. Papa, kamusta na po ang pakiramdam niyo? Ayos lang naman ako, anak. Ang ate mo, ano nang kalagayan niya? Hayun po, nalulungkot. Hindi raw kasi siya makapag-vlog. Marahil, allergic lang kami sa alahas na nasuot namin. Hindi bale, hindi na namin susutin ang mga ito. Dahil medyo lumiit na ang maga sa daliri ni Papa, nagawa na niyang tanggalin ang singsing. Ayun nga lang, sumugat ito sa kanyang balat na para bang bumaon kaya kailangan naming magpa-inject ng anti-tetanus para hindi na mamagang muli ang kamay niya. Si Ate naman, pinagbawalan ng gumamit o magsuot ng mga alahas na hindi na-check kung hypoallergenic ba. Siguro hindi para sa akin ang hikaw na yon. My goodness, daig ko pang sinumpa. Parang mabibiyak ang ulo ko eh. Talaga ba, Ate? Oo, nagtataka nga ako eh. Bakit ikaw hindi ka man lang nagka-allergy? Ate naman, kailan mo ba ako nakitang sinuot ang mga alahas na bigay sa atin ni Papa? Eh hindi ba ikaw lang din halos ang nagsusuot nun? Kahit na, nakakapagduda lang eh. O baka naman may ginawa ka para magkaganito kami. Ano naman ang ibig mong sabihin, Ate? Baka pinakulam mo kami. Hindi malayong mangyari yun, ano? Ayaw mo sa ginagawa namin, hindi ba? Ate naman, saan mo nakuha ang ideyang yan? Ate, huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano. Wika ako sa kanya pero ang totoo kinabahan ako. Ang talas talaga ng pakiramdam ni Ate. Mabilis siyang makahalata ng mga bagay-bagay kaya inisip ko sana naman wag na siyang magsalita ng kahit na ano na hindi ko kayang pagtakpan. Baka lang kasi maibuking ko ang sarili ko. Bunga lang yan ng imagination mo, Ate. Diyan ka na nga muna, ikukuha kita ng tubig. Wag mo nga akong talikuran, Vanji. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Ate… Tumayo si Ate Vina at kahit hirap gumalaw, nagawa pa niya akong sampalin. Hindi lang isa, kundi magkabilaan. Akala mo ba hindi ko alam? Ilang beses kang umaalis at kinabukasan ng bumabalik. Hindi mo naman masabi ko anong ginagawa niyo ni Carl. Sisiraan mo na naman ba si Carl, Ate? Ang bait na nga niya sa inyo eh. Tapos ganyan pa ang igaganti mo? Hindi totoo yan. Isa sa mga kaibigan ko ang nagkwento sa akin. Kilala niya ang lola ng boyfriend mo. Isang mangkukulam.
Sa katunayan, takbuhan pa ang lola ni Carl ng nanay ng kaibigan ko. Hindi ako nakapagsalita dahil sa narinig. Noon pa lang, booking na ako. Kaso lang bigla akong natakot at hindi na malaman kung paano magpapaliwanag sa kanila. Kaso, dumating si Papa. Vina, Vanji, ano na naman ang ibig sabihin nito? Yang anak mo pa, pinakulam tayo. Ano bang pinagsasabi mo? Pa, wala po akong kinalaman sa sinabi ni ate. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Halos pumalahaw ako sa pagtanggi sa mga paratang ni ate na kahit alam kong totoo ay wala akong balak na ipaalam. Namumutlang hinarap ko si ate na noon ay galit na galit sa akin. Walang ya ka? Traidor ka? Sarili mong kapatid ipapapatay mo? Pati si Papa, isinali mo pa sa kahibangan mo? Pa, hindi po totoo yan. Wala po akong ginawa, wala po talaga. Wala? Sigurado ka ha? Eh kung tanungin kaya natin ngayon ang boyfriend mo nang magkaalaman na. Wala siyang kinalaman sa mga sinasabi niyo. Wala! Totoo ba, Vanji? Sabihin mo sa akin kung totoo ba ang sinasabi ng ate mo. Huwag ka nang magsinungaling pa! Umigkas muli ang mga kamay ni ate at sinabunutan naman niya ako. Hindi ko naman magawang ipagtanggol ang sarili ko. Alam kong mahirap pero natatakot akong gantihan si ate. Ayokong lumalapang nangyayari sa tenga niya, lalo na't konektado pa rito ang sakit sa ulo niya. Ate, tama na po. Nasasaktan na po ako. Sigurado ka? Masakit ba? Kulang pa nga yan sa mga ginawa mo. Tigilan niyo yan! Tama na! Tama na! Napasigaw kaming dalawa ni ate nang umangat ang kamay ni Papa at tumama sa mukha ni Ate Vina. Lumagapak ng husto ang kanyang pisngi. Sa lakas ng pagkakasampal ni Papa, sumadsad si ate palayo at tumama sa mesita. Papa! Pa! Tama na! Sobra na ang ginagawa mo, Vina. Nananahimik lang ako, pero alam ko kung ano ang ginagawa mo. Ako bang sinisisi niyo ngayon? Oo, sobra na ang pang-aapi mo sa kapatid mo. Pero pa! Muling sinampal ni Papa si ate. Halos malunod ako sa kahihiyan dahil sa nakita naming nangyari sa kanya. Mangiyak-ngiyak kong binalak sana siyang tulungan pero marahas niya akong tinulak. Ate, nang dahil sa'yo sinaktan ako ni Papa. Nang dahil sa'yo nagkasira ang pamilya natin. Ikaw ang salot sa bahay na ito. Palibhasa may kakapalan ng mukha mo dahil kinakampihan ka ni Papa. Naging mabuhay ang pagtayo ni ate. Tinalikuran naman kami ni Papa. Wala akong nagawa kundi ang mapaiyak ng husto. Sinisisi ko ang sarili ko dahil sa lahat ng nangyari. Gusto ko lang naman magpakatino ang pamilya ko eh. Masama ang magnakaw, pero hindi ko naman pinangarap na magkasira kaming lahat. Nang dahil sa pagnanais kong maging maayos ang pamilya namin, nagkandamalas-malas pa rin kami. Napahikbi ako nang tinulungan ako ni Papa na makabangon. Nakukonsensya ako. Papa, patawarin niyo po ako. Hindi ko lang po mapigilang sagutin si ate. Anak, mukha man akong masama sa paningin mo, pero wala akong balak na ipahama ka. Mahal na mahal ko kayo ng ate mo. Hindi ko nga lang matanggap na kailangan yung magtalo nang dahil lang sa simpleng pagkakasakit namin. Hindi ko masabi sa kanya ang tungkol sa paglapit ko kay Lola Selma. Siguradong sa pagkakataong ito, si Papa naman ang magagalit sa akin. Kaya naman palihim ko na lang iniiyak sa kwarto ang sama ng loob ko dahil sa sitwasyon namin. Sinabi ko kay Carl ang lahat. Masama ba akong anak at kapatid, love? Tingin kasi sa akin ni ate, traidor eh. Kesyo gusto ko raw siyang patayin, na may balak daw akong masama sa kanya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi kanya maiintindihan kasi nga nilamon siya ng galit. Mabilis niyang nahulaan ang nangyari sa kanya. Pero ang problema lang, hindi mo masabi kasi nga totoo. Kakausapin ko si Lola. Ipapahinto ko na ang pagkulam niya sa kanila. Sa tingin mo papayag si Lola? Mahigpit kong sinabi sa kanya na desidido na ako sa desisyon ko. Wala namang mawawala kung susubukan natin makiusap. Mabuting tao si Lola. Sa bawat kulam na ginagawa niya, hindi niya intensyong pumatay ng tao. Hindi ganyan ang lola ko, love.
Wala naman akong sinasabing ganun, love. Huwag ka naman magsalita sa akin ng ganyan. Ikaw na nga lang ang kakampi ko eh. Tapos ngayon mawawalan ka pa ng tiwala sa akin. Ayoko naman na sa ganito lang magtatapos ang pag-uusap natin ah. Pakiusap ko kay Carl. Salamat na lang nakinig siya sa akin. Kahit papaano hindi niya ako iniwan. Kampante akong malaman na may balikat pa rin akong masasandalan. Pagka-uwi ko sa bahay, todo kaba ako nang malamang aalis na naman si Papa. Nakahanda na ang mga gamit niya. Maging si ate na kailan lang ay nasampal na ni Papa, bihis na bihis at mukhang sasama din sa kanya. Papa, saan po kayo pupunta? Hindi lang ako anak, tayong tatlo. Ngayong araw darating ang mga delivery ng alahas mula sa kliyente ng amo ko galing abroad. Ako ang nakatukang sasalubong pero habang inihahatid ko ang mga alahas sa store, ang ate mo naman ang pagkakatiwalaan ko sa inventory. Nagkaayos na kayo ni Papa, ate? Bakit? Akala mo ba habang buhay na kaming hindi mag-uusap ni Papa? Anak niya ako. Natural na lalapit ako sa kanya at hihingi ng tawad kahit ikaw ang may kasalanan. Nagsisimula na naman kayo. Pwede ba? Itigil nyo na yan? Alam mo kasi mahal kong kapatid, nagkasundo kami ni Papa na pagkatapos magawa ang kailangan naming gawin sa mga kukunin naming alahas, pupunta tayo sa albularyo. Papatunayan mo ang sarili mo kung gaano kakalinis. Patutunayan mo na wala kang kasalanan. Nakaramdam ako ng takot dahil sa kanyang sinabi. Pupunta kami sa albularyo. Kapag nangyari yon, magsasagawa ng pagtatawas at malamang lilitaw na ako ang salarin kung bakit sila nagkasakit. Wala naman akong magawa dahil mas lalong makakahalata si ate kapag tumanggi akong sumama. Halos gusto nang sumabog ang ulo ko sa dami ng alalahanin. Habang papalapit kami ng papalapit sa may pantalan, panay naman ang tawag ko sa lahat ng santo at santa. Ate, mapapahamak po tayo kapag kumuha kayo ulit ni tatay ng alahas. Tama na po, itigil na natin ito. Malapit na tayo anak. Ayoko nang umatras. Ngayon pa na marami ang makukuha natin. Siguradong magiging milyonaryo na tayo. Pa! Pwede ba, Vanji? Tumahimik ka nga sa kakangawa. Ang arte-arte mo eh. Lihim akong napaiyak. Hanggang sa dumating kami sa pantalan, wala akong nagawa. Marami-rami ang kinuha ni Papa at dito ako mas natatakot. Siguradong hindi lang mawawanted si Papa kapag nagreklamo ang amo niya. Malamang ipapatay pa kaming tatlo. Dumiretso kami sa albularyo pagkatapos naming makuha ang mga alahas. Si ate, kahit medyo magapa ang tenga, hindi pinansin ang pananakit nito. Sinukat ang mga pulseras, kwintas sa trelo habang bumabiyahe kami. Panay pa ang pagyayabang niya sa mga kaibigan niya sa social media na kesyo na sa ibang bansa raw kami at nagliliwaliw habang namimili ng mga alahas. Anak, pumili ka na. Sige na. Ang matitira dyan ay ibebenta natin para makumpleto ko na ang kabuuang bayad ng utang natin sa bangko. Magiging atin na uli ang bahay. Wala nang kukuha nito sa atin. Hindi po tayo ligtas sa amo niyo, pa. Kapag nalaman niya yung ginagawa niyo, malamang magwawala siya at hindi na tayo pakakawalan. Hindi mangyayari yun. Dahil planado ko na ang lahat. Kaya sige na. Makampante ka na dyan. Malapit na tayo sa bahay ng albularyo na gagamot sa amin ng ate mo. Bakit po sa albularyo? Bakit hindi sa ospital? Ito kasi ang pakiusap ng ate mo. Huwag kang mag-alala. May tiwala ako sa iyo, anak. Alam kong hindi mo magagawa ang sinasabi niya sa akin. Mahal mo naman kami, hindi ba? Opo naman, pa. Mahal na mahal ko po kayo. Wika ako sa kanya pero halos pumiyok ang boses ko nang sabihin yun. Hindi na lang ako nagsalita at piniling ituon ang aking tingin sa kalsada. Kahit gabi na, kitang-kita ko pa rin ang pamilyar na kalsadang tinatahak namin. Parang papunta kina... Oh, narito na tayo. Sa wakas, malalaman ko rin ang totoo. Ay, teka. Papa, sigurado ka bang ito ang bahay ng albularyo? Bakit nakikita ko si Carl sa itaas? Siya ang nagrekomenda sa akin ng mananambal, iha. Halika na, magpagamot na tayo. Hindi ko alam kung matutuwa o makakahinga ng maluwag sa aking nalaman. Sina Lola Selma pa rin pala ang haharap sa amin at magtatawas kina Papa. Lumapit naman sa akin si Carl tsaka ako pasimpleng binulungan. Huwag kang mag-alala.
Hindi ka mapapahamak. Alam ni Lola ang ginagawa niya. At sa pagkakataong to, totoong gagamutin niya na ang papa mo at ate. Maraming salamat, love. Sobrang laking bagay nitong ginawa mo para sa akin. Akala ko talaga mabubuko na ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi na kasi kami magkasundo ni ate eh. Nakatatak na kasi sa isipan niya na kinulam ko siya. Na totoo nga naman. Shh! Huwag na natin pag-usapan yan. Baka marinig ka nila. Mapahama ka pa. Huwag kang malungkot. Magiging okay din ang lahat, ha? Saka huwag ka nang iiyak. Oo naman, love. Niligtas mo ko eh. Mahal kita, love. Hindi ko man maibigay sa iyong lahat ng gusto mo. Magagawa naman kitang tulungan sa abot ng makakaya ko. Sapat na para sa akin yun. Ganon din naman ako. Halika na. Tignan natin kung ano na ang ginagawa ni Lola kina Tito at Vina. Lumapit kami sa silid na kinaroroonan nila. Parehong nakaupo sina ate at papa. Nakapikit. Si Lola Selma naman kumindat sa akin. Umuusal siya ng mga dasal sa mabilis na paraan. Halos hindi ko nga mahabol ang pagsasalita niya. Maliban pa doon, may halong Latin ang inuusal niya. Mukhang hindi normal ang karamdaman na pinagdaraanan nyo, iho. Ano pong ibig niyong sabihin, Ale? May nababanaag akong ninakaw na alahas. Ipinagmamayabang sa kahit na sino. Isinusuot at ipinapakita sa maraming tao. Nabati kayo. Nabati kami? Kaming dalawa ni Papa? Oo, nabati kayo. May mga nilalang at elemento ng karma na nakabuntot sa lahat ng masasamang gawain. Hindi sila naniningil sa aktwal na paggawa ng kasalanan, kundi sa mga panahong nakakaramdam na sila ng konsensya. Naglakad-lakad si Lola at kinuha ang pausukan. May nakatambak ng baga doon at binuhusan niya ng insenso. Tinapat niya ang makapal na usok kina Papa at ate, para bang may tinataboy na masamang espiritu. Ano hong gagawin namin ngayon? Pasensya na, iho, pero kailangan niyong mangumpisal. Ano? Para din naman ito sa kalayaan niyo sa masamang karma. Kaya kailangan niyong sabihin sa akin ang totoo at tanging katotohanan lamang. Kumibot-kibot ang labi ni Papa. Alam kong nahihirapan siyang sabihin ang totoo. Maliban pa doon, nakakahiya naman talaga kung tutuusin. Kahit sinong magulang, ayaw ipagkalat ang lahat ng iligal nilang ginagawa, mabuhay lang ang kanilang mga anak. Pero sa labis kong gulat, nagsimulang magsalita si Papa. Nalulung ako sa sugal noon. Nilustay ko ang ipon naming mag-asawa. Ginamit at ginastos ko sa mga walang kwentang bagay. Nagawa ko pang isanla ang bahay at lupa namin sa bangko hanggang sa hindi na kinaya ng misis ko ang matinding sama ng loob. Inatake siya sa puso. Ang mga pinaghirapan namin, inubos ko noon sa sugal. At sumama ng gusto ang loob sa akin ng asawa ko dahil pareho kaming nanggaling sa hirap. Ito ang dahilan kung bakit siya namatay. Papa! Sinisisi ko ang sarili ko. Kaya naman ako naghanap ng trabaho. Hindi naging madali ang buhay para sa akin. Hanggang sa maging janitor ako sa jewelry store ng amo ko ngayon. Magpatuloy ka. Nakikinig ako. Nagsumikap ako hanggang sa kalaunan. Tinaas niya ang posisyon ko. Dito ko na lamang hindi lang siya simpleng negosyante. Isa siyang sindikato. Ang mga alahas na binibenta niya, galing sa kita niya sa pagdideliver ng mga iligal na armas. Nagsilbing front lang ang alahas para hindi makwestiyon ang isa pa niyang negosyo. Alam mo naman palang masama ang amo mo. Bakit nagtagal ka pa sa kanya? Kapag hindi ako nag-isip ng paraan, pwedeng mailit ang bahay at lupa namin. Ayokong mawala ang kaisa-isang alaala na iniwan sa akin ng aking asawa. Kaya naman tinatagan ko ang sikmura ko at nagnakaw. Gumaya ka nga sa amo mo. Kaso nga lang siya naman ang pinagnakawan mo. Nasaksihan ko kung ilang beses siyang pumatay ng tao. Para sa kanya, laruan lang ang mga kagaya natin. Kaya naman naisip ko, bakit hindi ko na lang samantalahin ng pagkakataon na makakuha ko ng mula sa kinikita niya nang hindi niya napapansin. Papa, hindi mo po kailangang sisihin ang sarili mo sa pagkawala ni Mama. Alam ko anak, pero bata pa lang si Vanji, nagkasakit na siya ng malubha. Kinailangan kong mag-isip ng paraan para gumaling siya.
Alam mo naman ang sitwasyon ng kapatid mo, hindi ba? Kaya nga po tumutulong ako sa inyo, hindi ba? Totoong pinagyayabang ko ang mga bigay niyong alahas sa social media. Pero ginawa ko lang naman yon para lubayan si Vanji ng mga bulis na nanakit sa kanya noon. Hindi makapaniwalang lumingon naman ako kay ate. Kaunti na lang, papatak na ang luha ko sa naging revelasyon nila. Ano pong ibig mong sabihin, ate? Nalaman ko mula sa kaibigan kong nagtatrabaho sa university na binubuli ka raw. Kaya gumawa ako ng paraan para makilala sa school nyo. Kailangan kong ipagyabang na mayaman tayo para isipin nilang ka-level natin sila, para layuan kanila. Yung kinikita ko naman sa mga pre-love na alahas, ginagamit kong panglibre sa mga bullies. Kaya sa halip na awayin kanila, sila pang nagtatanggol sa'yo sa mga taong nagbabalak ng masama. Bakit ngayon mo lang sinabi yan sa akin, ate? Bakit tinago niyo sa akin ang totoo? Kasasabi lang ni Papa, hindi ba? May sakit ka dati. Ayaw na naming bumalik yun kaya napilitan kaming gumawa ng masama para sa'yo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang luwag-luwag ni Papa sa'yo? Kasi hinahayaan kanyang gawin ang mga bagay na ikasasaya mo. Hindi ako ang spoiled sa pagmamahal ni Papa, Vanji. Ikaw! Napaiyak na nga ako ng tuluyan dahil sa aking mga nalaman. Niyakap naman ako ni Carl para makaamot ng lakas mula sa kanya. Hindi ko alam, wala akong kaalam-alam. Sa mga panahon pala na nagngingit-ngit ako dahil may ginagawang masama sina Papa at ate, hindi ko akalaing ako pala ang pinoproteksyonan nila. Hindi ko alam na para sa akin ang pagsugal nila sa kaligtasan nila. Dahil sa mga pinagtapat sa akin ni ate, naisip kong magpakatotoo naman. Lumuhod ako sa harapan nila at umiyak. Halos halikan ko ang kanilang mga paa habang humihingi ng tawad. Ate, Papa, sorry. Dahil sa akin nagkasakit kayo. Dahil sa kakitiran ng isip ko nasaktan ko kayo. Inuna ko pa ang husgahan kayo kaya sa alamin ang dahilan kung bakit nyo ginagawa ang mga bagay na ito. Matagal ko nang alam yon, Vanji. Hindi lang ako nag-react kasi hindi ko naman akalaing titirahin mo kami ni Papa sa ganitong paraan. Tsaka pinapatawad ka na namin. Mahal na mahal kita. Nag-iisa lang kitang kapatid eh. Alam namin na ikaw ang nagpakulam sa amin, anak. Ipinaliwanag sa akin ni Carl ang totoo. Naiintindihan naman kita. Ayaw mo lang kaming masaktan. Pero huwag kang mag-alala. Yung alahas na kinuha natin sa amo ko, may blessing na yun ni Chief, nakakonsyaba ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Ilang buwan na rin akong naging asset ng hepe sa ating lugar. Habang nag-iimbestiga sila tungkol sa mga illegal na deliveries ng baril, binibigay ko naman sa kanila lahat ng nalalaman ko tungkol sa amo kong sindikato. At bilang kabayaran, hinahayaan niya akong kunin ng mga alahas dahil hindi naman ito kasama sa kukunin nila. Isa pa, hindi ako pinangalanan kaya safe pa din tayo kahit papano. Ayon kay Chief, tulong na daw niya yon para mabawi natin ang bahay at lupa. Diyos ko, ang laki pala ng naging kasalanan ko sa inyo ni ate. Kalimutan mo na yon. Sorry din at halos lamunin kita sa galit noong nag-away tayo. Tinawag mo kong mayabang eh. Mayabang ka rin naman kasi ate. Pero buti na lang talaga at hindi kayo tuluyang nagpalamon sa kasamaan. Nabawi ko na ang bahay at lupa natin, mga anak. Titigil na ako sa ginagawa ko. Isa pa, ayoko maputulan ng daliri. Napakasakit pa naman ang ginawa mo. Oh, kita nyo na. Dapat kasi nag-uusap-usap kayong magkakamag-anak bago kayo nagtitirahan. Ikaw, Gary, huwag puro awa sa anak na kahit gumagawa ka na ng masama, ayos lang basta mapakain mo sila. Mali yun. Ikaw naman, Vina, itigil mo na yung kaka-vlog mo. Aba kung aliw na aliw ka, maa-addict ka sa kapopost ng content mong yan. At ikaw naman, Vanji, magpakasal na kayo ng apo ko at gusto ko na ring makakarga ng apo. Nagtawanan kaming lahat sa sinabi ni Lola Selma. Nang mga sandaling yun, kinuha na niya ang karamdaman nila ate at papa, alam ko. Sadyang tinuruan lang niya ng leksyon sina papa at ate, maging ako, para mas maging mabuti pang tao. Lumapit ako kina papa at ate. Nahihiyang niyakap ko sila. Sorry, Vanji nasaktan kita. Nabigla lang si ate. Hindi ko naman talaga gustong saktan ka eh.
Kaso lang nalaman ko ang ginawa mo. Kaya nanggigil ako noon. Bakit kasi nagawa mo kung ipakulam eh? Pasensya na po kayo sa nagawa namin ni Vina. Si Vanji naman kasi masyadong nag-alala sa inyo. Natatakot na baka raw makulong kayo. Hindi na namin uulitin ang mga pagkakamaling ginawa namin. Natutunan na namin ang leksyon. Maraming salamat naman. Kahit papaano, gumaan ang loob ko sa naging takbo ng pag-uusap namin nila Papa. Sa katunayan, nang bumalik kami sa syudad, ay ipinakilala niya kami sa naging kaibigan niyang hepe at nagpasalamat. Minwestrahan pa kaming wag nang mag-iingay tungkol sa kinuha ni Papa na alahas. Alam naman niyang kailangan daw namin yun. Tuluyan nang naipakulong ang sindikatong amo ni Papa. Naembargo ang lahat ng iligal niyang produkto at pinarangalan pa ang aking ama. Hindi man niya naisoli sa akto ang mga alahas na nakuha niya sa jewelry shop, ay ginamit naman niya yon sa mas maayos na paraan. Nagtayo kami ng negosyo, nag-ipon, nagtulong-tulong kami nila ate na mapalago yun at unti-unting ibalik ang mga ninakaw namin. Literal na ginawa na namin ang tama at mabuti. Alam kong hindi pa naman namin makukumpleto ang mga yun sa ngayon, pero balang araw, maibabalik din namin ang lahat ng walang labis at walang kulang. Ikinasal kami ni Carl pagkalipas ng 1 taon. Tinutuo nga niya ang plano namin. Hindi namin pinabayaan ang aking papa at ate. Sobrang proud ako sa inyong dalawa, anak. Naging masama man akong ama, hindi niyo ako tinalikuran. Sinuportahan niyo pa rin ako hanggang dulo. Mahal na mahal ka po namin, Papa. Tsaka katuwang niyo po kami sa hirap at ginhawa. Higit sa lahat, sumbungan po namin kayo sa lahat ng nagawa naming kalokohan. Si ate talaga, oo. Ikaw talaga? Mababait kaya tayo. Ang bilis mo namang maniwala eh. Paano naman ako? 3 anak na ako ni Papa ngayon ah. Kasi kasal na kami ng bunso niyang prinsesa. Ano ba, love? Nakakahiya ka, ah? Baka nakakalimutan nyo, narito pa rin ako. Binabantayan ko ang bawat kilos nyo, Humagalpak na naman kami ng tawa ng aking minamahal na pamilya. Alam kong mas magiging maayos at matatag pa ang aming magiging kinabukasan dahil nagsisilbi silang gabay para kami ay maging mabuting tao, may takot sa Diyos at may respeto sa kapwa. Sa ngayon maayos ang takbo ng aming convenience store at cafe. May mga suki kaming natatandaan ko na pabalik-balik. Kahit papaano, nakakapag-ipon kami maliban sa aming kinikita sa pagtatrabaho. Plano naming maglagay ng panibagong branch sa kabilang bayan dahil nakahiligan na ni ate na mag-bake. Si Papa naman nasa bahay. Napagkatuwaan niyang mag-alaga ng mga manok na kinakatay naman sa kanyang barbecue stall. Nasa iisang bubong pa rin kami at walang balak na maghiwalay sa hirap at ginhawa. Tanging dasal ko lang manatili na sa amin ang pagmamahalan at pag-iintindi sa isa't isa. Naging aral sa akin ang lahat ng nangyari sa buhay ko, partikular na sa pagiging mapanghusga kahit hindi pa natin alam ang tunay na kwento. Buti na lang talaga nariyan kayo ni Lola, no love? Binigyan niyo ng linaw ang kaguluhan sa aming pamilya. Siyempre naman. Mahal kita eh. Mahal ka rin ni Lola. Kaya niya nagawang mangkulam para sa'yo. Akala ko puro kasamaan lang ang nagagawa ng kulam eh. Minsan kailangan din palang gumamit ng ganito para matuto ang mga tao, ano? Tama ka. Pero pakiusap lang, love. Wag na wag kang magpa-practice na mangkulam, ha? Depende. Pero pag-iisipan ko, basta wag kang mambababae, ah. Loyal ako sa'yo, no? Takot ko lang kaya kay Lola. Talaga, katakutan mo kaya si Lola? Dati na talaga akong takot kay Lola. Kung alam mo lang, ayoko ngang nagsisinungaling sa kanya eh. Alam niya kaagad kapag ginagawa ko yun. Ibig sabihin marunong manghula si Lola? Oo, at sigurado kapag may nalaman siya tungkol sa akin, sa'yo siya unang-unang magsusumbong. At mahigpit akong niyakap ng aking asawa. Alam ko naman na ako lang ang mahal niya eh. Ilang beses na rin niya itong pinatunayan. Mula sa pagdamay sa akin sa mga problema, pagtulong sa mga panahong kailangan ko siya, at sa pagmamahal niya sa aking pamilya. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners.
Shoutout po kay It's Me Scorpio, kay Maraya at sa Castro family, kay Resel Galope, kay Jamaica Loresco Lopez, kay Jack Abella na nag-comment sa Dalagang Inggitera upload. Ang sabi po niya, huwag kang maiinggit sa friend mo, dapat nga maging proud ka. Tama po yun kasi kung kaibigan mo talaga yon parang kapatid na ang turing mo at hindi ka iinggitan. Salamat po sa pagko-comment, Jack. Shoutout din po kay Sir Ernesto Esparza, kay Maria Teresa Balsacao at kay Nat Saga. Hello din po kay Judith Fajardo, kay Aiza Mendoza at sa mga kaibigan niyang nakikinig sa atin sa Saudi Arabia. Hello po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Lonsaga, kay Kathy Alfonso, kay RJ Florano na birthday po ngayong September 23. Happy birthday po, sir! Hello din po kay Juvie Vergara, sa Galedo family, kay Ma'am Elizabeth Dunca, kay Ma'am Celestina Sigua, kay Irish Lisay at sa Granado family, sa Lisay at Mendez family from Sorsogon. Happy listening po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Sandra Ilarde at sa Trio Store from Tuguegarao City, kay Ma'am Kimberly Espanola na nag-comment din po sa Dalagang Inggitera upload. Salamat po ma'am sa pagko-comment ninyo. Hello din po kay Mara Malyanao II, kay Angel Canceller, kay Maria Jane B.I., kay Camille Galicia from Bohol at sa Kisa Japanese Restaurant. Hello po sa mga nakikinig dyan. Shoutout din po kay Rowena Payman, kay Ma'am Nancy Makasakit, kay Maria Therese Alimios, kay Arian Baluyot at sa anak niyang bunso na si Natalia na nag-birthday. Belated happy birthday, Natalia! Hello din po kay Ma'am Susan Castor Joseco, kay Yan Urmanita from Spain, kay Josephine Castillo, kay Vela Bulls, kay Bernadette de Ocampo, at kay Risa Angeles at Empress Angeles. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po malaman nyo kagad kung may bagong upload tayo, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.